O yun nga po, sabi ko nung isa sa mga proyekto at pinangako rin naman yata ni PBBM na ibabalik itong mga kadiwa program, even Senadora Amy, pwede ba may mga pakadi-kadiwa, may Amy solution siya na parang may kadiwa thingy rin. So di ko alam kung paano yung mga ano na ganap-ganap nila, parang hiwalay pa yung kadiwa ni Senadora Amy na nagbebenta ng mga Nutriban. Minsan namimigay pa ng Nutriban, may nakikita ko si Senadora Amy na kadiwa mobile, parang ano, burger, yung parang burger joint kineme, ano ba yan? Burger machine kineme. Basta yung siguro ano yun, tracking yun na maliit, kind of a pedicab or pedicab, multicab, parang gano'n no. Basta may nakikita akong picture minsan sa Dora Amy na nagkakadiwa eh. Pero ito si Papshi nga po, may pakadiwa rin. Sabi ko malaking tulong ito dahil kapag gusto ng mga Pilipino makatipid, hanapin na lang ang kadiwa stores, di ba? Lalo na ngayon na nagmahal ang presyo ng mga bilihin dahil sa inflation at sabi ni Papshi, nagmahal daw ang bigas kasi nga hindi available ang bigas dahil binagyo. Ang buffer stock daw kasi ng NFA ay pang 2 days lang. So, ano yun? Ba't hindi na paghahandaan yung pagsama ng panahon? Anticipated na dapat ng Pinoy yan. Hanggang November ang mga bagyuhan. O kung tag-aninong tag-araw, ay di dapat bumili ng napakarami. Ang mga Pilipino naman ngayon marunong na mag-family planning. In fact, sa generation ni na mama, nagsimula na sila ng family planning. Sina papa, ilan sila magkapatid? Siguro 8, 10, ganun din sina mama. May mga tiyuhin kami or kamag-anak kaming malalayo na 12, 14 ang anak. 'Di ba 14 silang mga tiyuhin tiyahin namin, ganoon. Pero sina mama family planning na, 2 lang kami magkapatid, in fact 3 po kami na nawala po yung pinakabunso namin. So maybe siya yung angel ng family namin ano. So dahil 4 lang kami, hindi kami nung naranasan namin yung pagbahal ng bilihin, siguro panahon ito ni Ramos eh. Alin man kay Ramos at Erap, na dati kumain na rin kami ng mais at kamote noon. Naranasan namin, pero hindi yan sabihin mo na isang buwan, parang isang araw lang namin naranasan. Kasi sina Papa noon, nakakagawa pa ng paraan makabili ng bigas na umabot ng parang 80 isang gantang, isang salop. Ang isang salop, di ba mga 2.5 kilo yan, or maybe 2 kilograms. Paki-comment po sa comment section na kung ilan ang isang salop. Pero yung presyo na 80 noon, 100, masakit sa bulsa yun. Inabot namin dati yung mga 40-50 pesos per isang salop, o isang gantang ang tawag namin na gantang. Pero yung isang gantang po ay 2 kilo at mahigit, parang ganon. So, ibig sabihin, kung 50 yung isang salop, ay di mga nabibili lang yung bigas ng 25. Naabot namin yun nung mga bata pa kami. Pero nagmahal nga yung bigas noon, umabot sa 80 hanggang 100, nagtipid ang lahat. Baka alin ng kay Ramos at kay kay Erap na alala ko. So, okay, nagtry kami kumain ng kamote at mais dahil yun naman talaga ang pwede mong maging alternative na source of carbohydrates sa mga time na yun. Pati yung nilagang ugat ng yung gabi, right? Gabi. Bakainin kami niyan. Balinghoy, mga ate at kuya. Well, masarap naman talaga, nakakahilo lang. I don't know, may hilo effect sa akin yun. Pero naranasan namin kumain ng ganyan kamoting kahoy, kamoting baging, gabi, mais, just to make tipid-tipid, pero hinahanap po talaga ng katawan namin yung naging katuwaan ng yung magsalitan kami ng utot, lalo pagka magtatambayan na kami ng mga barkada namin, mga pinsan, gano'n, kahit matiyuhin, ay paligsahan ng pasintabi sa kumakain, paligsahan kami ng farting, no? Talagang ano ang amoy, kamote ang amoy, yes, ano ang amoy, itlog, noong mga time na yun. Pero hindi po umabot ng sabihin mo 3 days na kumakain kami ng mais, kasi sabi ko sa inyo, ang mais buo pa rin pagka kinain mo ng buo pa rin pag nilabas mo, hindi man natutunaw ng bonggang bongga unless ngunguyain mo. So ay wala pang kadiwa noon, di ba? Ay ngayon meron na. So sabi ko, malaking tulong to, tumataas ang presyo ng bilihin. At kahit hindi tumaas, kung gusto ng tao ng mura, doon napupunta. Bakit? Ang kadiwa po kasi ay wala silang mga middlemen, wala silang mga traders na kausap, walang komisyoner, nangungumisyon lang. So diretsong bibili ng kadiwa yung mga ani ng mga farmers, no? Mga gulay nila, prutas, bigas, diretso nilang bibilhin sa source and bebenta. So magiging maliit po yung tubo. Ang kadiwa yan ng project ng administrasyon ni Papshi. So hindi naman nila hangad para kumita pa, di ba? Hangad nila magkaroon lang ng available na mabibilhan ang mga tao na
mas mura kaysa sa mga public markets, wet markets, supermarkets, mga naka-aircon na mga pamilya katulad ng SM, Robinsons Supermarket, Marketplace if you may, sa mga social na, kasi masarap naman talagang bumili ng, 'di ba, sa mga supermarkets kaysa sa mga wet market na ang batot-bantot, ang tao, untidy, minsan basa ang sahig, no? Sa supermarket kasi aircon, hindi mo pwedeng mabantot ang paninda, no, nakakahiya. So, kung gusto mo ng convenience, supermarket ka, pero syempre nagmamahal nga ang bilihin, pupunta ka ngayon sa mga wet market. And mahal pa rin ang nasa public market na paninda ngayon kasi nagtaasan nga po, lalo bigas. Hahanapin ang kadiwa. Ngayon, nasa ng kadiwa? Marami naman daw yan. Pero mga tao, alangan pang hanapin yan. Well, hinanap naman po talaga. Eto nga po yung post. And then, nag-try doon bumili. Okay, hanapin ang kadiwa, bumili ka doon, and then tignan mo kung malaki ang iyong natipid, and maybe magiging suki ka. Syempre, ang hangad ng mga Pilipino, makatipid. Ay, ang kinikita ng mga Pilipino, ganun pa rin, minimum wage pa rin, iba pa nga yung minimum wage ng probinsya kaysa sa Maynila, kaya ang dami naghahangad na magtrabaho sa Maynila, kahit ang init-init dyan, no, polluted pa. Mahal pa ng mga tirahan, di ba? Mga upahan, and pagkain din, mahal din. Sa probinsya pwede ka makabili ng hindi ka na, minsan di mo kailangan palang bumili, humingi ka lang sa kapitbahay mo ng malunggay, may panggulay ka na, o isang papaya, o kaya naman magantay ka may mga mahulog na nyug kasi ganun ginagawa namin, no? Yung mga, halimbawa yung mga nyug kahit sa kabundukan, or maybe yung mga hindi masyadong iniintindi ng mga bukirin ng mga may-ari, pag may nalaglag na nyug, amin na yun. Libre ng nyug mo, kaya mangakyat ka ng nyug, makakakain ka ng buko, libre. Magkano buko sa Maynila? 20, 30. Para makatikim ka ng sabaw ng buko at buko meat, di ba? Yung buko, sarap-sarap nun. Libre lang yun sa probinsya. Gusto mo ng bayabas, mitas-mitas ka lang, o magtanim ka. Sa Maynila, puro gastos. Eto nga po, itong picture na to, na nakalagay dito sa ating presentation, yan, ay picture ng isang vendor daw, vegetable vendor, nag-aantay ng customer sa kanyang stall sa isang pamilihan sa Parañaque, Metro Manila. So, malapit sa airport siguro ito. Farmers say storm damage is driving up their cost. So, binagyo yung, di ba, katatapos 2 bagyo yon. So, baka yung iba, inagahan yung pag-ani, yung iba naman hindi na naani yung paninda, at dahil kaunti na yung naani, baka mamaya, yung ani nila, like maybe yung mga nagtumbahang kamatis, may mga lamog-lamog thing. So, baka bumaba rin yung kanilang paninda, or palugi sila. Or maybe, I don't know, basta nakaapekto yung bagyo sa ani nila, no? Ganon. Eto, this summer, Arlene Manga, sino naman to? Sa article po ito ng Nikkei Asia. Hoy, PCO, mukhang hindi lahat na nasusungal-ngalan. Hindi nakakatikim ng generosity, bumabatikos ang Nikkei Asia, Di ba, bait-bait ng mga mainstream ngayon, mainstream media. Itong Nikkei po yata ay, Japanese media na may base sa Pilipinas. Okay, this summer, Arlene Manga visited a state-subsidized mini-market, ginagastosan ng gobyerno na mini-market, seeking rice at a cheaper price, kasi ang mahal nga ng bigas, di ba, than what was available at her local markets. Once inside the outlet ng Kadiwa, called a Kadiwa store, Manga turned to the vegetable stand, pumunta sa gulayan, or at least sa parang kanyang, sa kanyang stall, yung kanyang nakalatag na lamesa or something. Paninda sa lamesa, and saw that most of the prices weren't much different from those at the market close to her home in an informal settlement in Manila. So, yung presyo daw doon sa Kadiwa na pinuntahan niya, kaunti lang naman diferensya sa palengking mas malapit sa kanya, sa kanyang bahay. So, yung Arlene Manga ay isang SQTR, nakatira sa SQTR, or sa isang informal settlement. Disappointed but embarrassed to leave empty-handed. Siyempre, pumunta ka na sa Kadiwa. Ang reputasyon ng Kadiwa, mura ang paninda, 'di ba? So, na-disappoint siya. Ano ba to? Wala namang kaibuhan. Bumili na lang din siya
Parang hindi naman nakakaya, nandito ka na nga sa murang bilihan, wala ka pang bibilhin, di ba? Kasi yun yung ina-anticipate mo, mura doon, baka maparami ako ng bibilhin. Baka yung hindi ko mabibiling sibuyas sa palengke namin, mabibili ko doon, di ba? Kung ano man yung mga kailangan ko pang mga rekarikados, baka sa kadiwa ko mabibili kasi mas mura ang ibang bilihin, no? Mabibili ko pa yung iba pa. Oh. Dahil nahiya siya na mura doon, nandun na rin lang, bumili lang din daw siya ng half a kilo of eggplant, though she later regretted it. Bumili na siyang kalahating kilong talong. So, pwedeng ihawin, prituhin, itorta. It costs the same as the market here anyway. Manga told Nikkei Asia, I'm not going back there. Hindi na raw babalik sa kadiwa si Arlene Manga. Kasi nung bumili siya ng talong, pareho lang din ang presyo. Take note, yung ibang paninda, kaunti lang yung diferensya, pero yung binili niyang talong, pareho lang din ang tinda doon sa palengke. Nang hinayang daw siya. The United Nations Food and Agriculture Organization reported that there were 5.3 million severely food insecure Filipinos at the end of 2021. So, hindi secure ang pagkain ng 5.3 million Filipinos. Basic needs, hindi na dapat natin to problema. Sa ating kinikita dapat kung ano man yung basic needs natin, ang ating kasuotan, gastos or budget sa kasuotan, pagkain, tirahan, dapat hindi malaki yung cut niyan sa ating sweldo. 'Di ba? Kasi basic needs yan, dapat mura yan. Basic nga pangunahing pangangailangan. So, kumbaga, hindi siya masyadong kukuha ng malaking percentage sa ating kinikita buwan-buwan. So, dapat yung kinikita ng mga Pilipino napupunta, no, yung majority of our income or yung bigger chunk ng ating income ay dapat papunta sa savings, sa iba pa nating needs, travel, ganon, luho, mga ano pa ba? Pwedeng sa education, pwedeng sa bakasyon, pwedeng sa mga katulad ng mga luho, 'di ba? Kung ano man yung gusto natin luho, bags, shoes, accessories, ganyan. Ang basic needs dapat hindi niya kinakain yung buong income natin. Kaso mo sa Pilipinas, ganun ang nangyayari. Sino sa tingin ninyo sa mga nandito, hello po sa mga nasa Pilipinas, at hello po sa mga kamag-anak ng mga OFWs na nanonood sa atin. Kaya nga lagi ako nagpapatawa dito na sana maging milyonarya akong vlogger. Dahil itatanong ko sa inyo, sino sa mga nandito sa Pilipinas at mga kamag-anak nyo sa Pilipinas ang magiging milyonaryo within 5 years? 5 taon na lang. No? Lagpas ng isang kurso na, 4 years kasi ang karamihan sa kurso. So sige, gumastos ka ng pagkalaki-laki sa pag-aaral, or lalo sa kolehiyo, 4 years. Or kahit hindi, pinili nyo magtrabaho. O kahit hindi kayo nagtapos ng pag-aaral sa kolehiyo, sige, nagtrabaho kayo. Within 5 years of employment, sino sa inyo ang magiging milyonaryo? Dito sa Pilipinas. Meron ba? Gaano kalaki ang kinikita ng mga Pinoy dito? Lalo sa probinsya, ang liit ng rate. Kung sa Manila, baka 500 per day, sa probinsya 350. Minimum wage yan, may nagpapasweldo pa ng mas maliit. May mga trabaho pa na hindi naman talaga umaabot ng, below pa nga, below minimum wage. Sipin yung mga trabaho ng mga kasambahay. 4,000, 5,000, yung iba nalalaki na nga dyan sa probinsya, may sumusweldo ng 3,000 a month. So, kung ang sweldo mo maliit sa Pilipinas at mapupunta lang din naman sa iyong pagkain, pamasahe, pag-aaral ng mga bata, sino sa inyong mga kakilala ang magiging milyonaryo within 5 years? Magkano ang dapat natin kayong maging savings monthly para maging milyonaryo tayo after 5 years? So, dapat meron tayong ipon na 200,000 a year. Tama ba? 200,000 a year times 5 years is 1 million. So, kung 200,000 a year yung ipon natin, pagpalagay natin na dapat may savings tayo na 18,000. Kahit 20,000 buwan-buwan, kung meron kang savings na 20,000 buwan-buwan na hindi mo gagalawin, itatago mo talaga, may ihulog mo sa bangko, then that's 240,000 a year. Baka nga 4 years pa lang, milyonaryo ka na. Ay kaso mo, may mga emergency, mga ate at kuya. May magkakasakit, wag naman sana. May mangungutang na kamag-anak. Baka may madisgrasya, may So within 5 years kaya, may magiging milyonaryo sa atin sa laki ng sweldo ng Pilipinas?
sa liit rather ng sweldo ng Pilipinas at ang mahal pa ng bilihin. Ito po yung nakakalungkot dahil may kadiwa na nga si PBBM, hindi naman pala ganun kalaki ang diferensya ng binibili doon. In other words po, palpacation kahit available ang option na yan. Kasi wala ring choice yung mga farmers na nagdadala ng paninda nila dito, kundi taasan din siguro yung tinda nila, mabawi man lang yung lugi ng mga like nagtumbahan nilang pananim. Oh, kaunti lang naman diferensya, tapos hindi naman available ang kadiwa sa lahat ng bayan. May mga municipalities and cities na walang kadiwa. Dapat nga ang kadiwa, i-rival niya ang talipapa. 'Di ba? May mga talipapa ang ibang barangay, parang maliit na palengke. Oh. Dapat per barangay may kadiwa. Kung talagang sincere ang government, lalo nga po si Papshi, ang Department of Agriculture Secretary. Dapat kontrolado niya, 'di ba? Dapat sila proactive. Dapat ina-anticipate nila, mabagyo. Siyempre may magtutumbahang palayan, pananim. May mga hayupan na, 'di ba? Minsan pag masama ang panahon, may mga manok na nagkakasakit. Giniginaw or something, 'di ba? May mga nag-aalaga, nagpo-poultry, ganun. Dapat ina-anticipate ng gobyerno 'yan Kaso wala busy sa concert sa Malacanang tsaka fashion show. Take note, katatapos na ng bagyo no. Tapos ngayon, ayan, nag-post ang Nikkei Asia. Hindi na babalik ang tao sa kadiwa. Siyempre, mamamasahe ka pa. Ganun din naman ang mabibili mo sa palengke. Sa palengke ka nang mas malapit sa'yo kaysa hahanap ka pa. Effective baga si Papshi sa kanyang pagiging Department of Agriculture Secretary at sasagpangin pa nila yung PhilHealth. Take note, anong meron kaya sa agriculture? Anong meron kaya sa PhilHealth? No? Sasagpangin nila ng sasagpangin. Hindi sila busy, no? Parang gusto nila maraming obligasyon, palpak naman. I-comment nyo nga po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo sa ating channel. Huwag kalimutang pindutin ang bell icon dyan para pag every time na nagla-live ako ay ino-notify kayo ng YouTube. Piliin nyo po yung all na options sa bell icon.